Kinalulungkot ko yung nangyari, Lydia. Nakikiramay ako sa'yo. Napakabata pa po ni Tina. Bakit po siya kinuha sa akin ng Diyos? Ang dami ko po pong pangarap sa kanya. Siya na lang yung natitira kong pamilya. Paano na po ako ngayon wala na siya? Tibayan mo yung damdamin mo, yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo. Aasikasuhin mo pa yung burol sa kayong libing ni Dina. Saan naman po ako kukuha ng pera? Di sikong buling, wala nga po ako. Lumapit ka kay chairman sa City Hall. Alam ko si Mayor nagbibigay ng tulong sa mga namatayan. Pero paano po ako pag nilibig na? Paano po ito pinagbubuntis ko? Nung nabubuhay pa si Dina, may katuwang ako sa paghahanap buhay. Pero ngayon, paano pag lumaki na po ito pinagbubuntis ko? Ano ipapakain ko sa kakapiramgot na kinikita ko sa labada? Kasuhan mo kaya si Father Anjo sa pagkamatay ni Dina. Nang sa gayon, bibigyan ka niya ng danyos. Siguro naman, sa perang makukuha mo, sapat na yon para pagsimulan niyo ng ipapanganak mong anak. Nasisiraan na po ba kayo, Aling Dolores? Pare, kakasuhan ko. Abe, bakit hindi? Eh di ba humingi ka ng tulong sa kanya para gamutin si Dina? Ano nangyari? Eh di ba't namatay? Alam mo, kung tutuusin, walang ibang dapat sisihin kundi yan si Father Anjo sa pagkamatay ni Dina. Oo, galit po ako kay Father Anjo. Pero wala naman po siyang kasalanan. Wala siyang ginawa kay Dina. Hindi niya sinaktan, hindi niya nilapitan. Ano po sa tingin niyo ikakaso ko sa kanya? Hindi na importante yon. Ang mahalaga, makarating to sa husgado, sa korte. Alam mo, meron akong nabasa noon May isang tao na nagreklamo sa isang pare. Tapos, alam mo ba sabi sa balita, natakot ang simbahan. Ayaw nilang madamay at makalagad sa iskandalong dulot ng reklamong yon. Alam ba, inareglo nila. Eh balay mo, ikaw din, ganun ang gawin. Idiin mo si Father. Pagkatapos, malay mo, bayaran ka rin niya para iurong mo ang kaso. Hindi po ba mali yun, Aling Dolores? Ay nako, iisipin mo pa ba ang tama o mali kung kumakalam na yung sikmura mo at walang tigil na iiyak yung anak mo dahil wala nang masusong gatas? O Lydia, kung gusto mo na magkaroon ng kabuluhan ng pagkamatay ni Dina, sampahan mo ng kaso tong si Father. Alam mo, kung ayaw matulad yung magiging anak mo kay Dina, sundin mo yung payo ko. Kasuhan mo si Father Anjo. Idiin mo. Attorney, alam kong mali yung ginawa ko. Naging desperado ako. Naghanap po ako ng ibang masisisi sa nangyari sa anak ko. At isa pa, natukso din po ako sa perang makukuha ko kung makikipag-areglo sa si Father Anjo o kaya pagbayaran siya ng danyos ng korte. Attorney, patawarin niyo po ako kung nilihim ko po ito sa inyo. Ma'am Lydia, hindi po ako galit sa inyo. Kahit hindi ako isang ina, naiintindihan ko yung pinagdadaanan ninyo. Pero ngayong alam ko na yung buong katotohanan, hindi na ako maaaring magpatuloy bilang abogado ninyo. Dahil taliwas sa prinsipyo at pinaniniwalaan ko yung ginawa ninyo. Sana po naiintindihan niyo. Attorney, okay lang po. Alam ko nung una pa lang kitang makilala, tuwid po kayong abogado. Ako nga po dapat humingi ng pasensya sa inyo. Nadamay pa po kayo sa kalokohan ko. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede niyo pa hong itama yung pagkakamali na yun. At alam ko po, pag ginawa niyo yun, natutuwa po si Dina sa langit. Mas maipagmamalaki niya po kayo.
Magandang araw po, Piskal. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo na nakapag-desisyon na po yung kliyente ko na iurong ang demanda. Maghahain po kami ng motion to withdraw para ma-dismiss na po ang reklamo. Attorney Matias, it is unusual para sa isang complainant na iurong ang reklamo, especially if the case is already in progress. Has there been any change in circumstances or new information that led to this decision? Opo, Piskal. After further discussion with my client, napag-alaman ko po na merong crucial information na hindi ko nalalaman bago pa man kami maghain ng reklamo. At yun po ang katotohanan na si Dina pala ay may karamdaman na bago pa man siya bawian ng buhay. At wala pong kinalaman si Father Anjo sa nangyari sa kanya. Binabawi na po ni Mrs. Soriano lahat ng akusasyon niya sa inyo. Dala lang po ng matinding emosyon at galit, kaya naghanap siya ng masisisi. Pero ngayon po, naliwanagan na siya at binabawi niya na po yung reklamo niya sa inyo para po maiwasan na rin ang anumang sigalot at magkasundo na yung magkabilang kampo. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang makasigurado na voluntary ang pag-withdraw ng kaso. Mrs. Soriano, kayo ba ay puwersa o inimpluwensyahan para gawin ang desisyong ito? Hindi po, Piskal. Kusang loob po akong nagpasya na gawin to. Father Anjo, patawarin niyo po ako kung pinagbintangan ko po kayo. Ang totoo po, ako po talaga yung may malaking pagkukulang bilang ina. Pero binuntan ko po sa inyo. Alam ko po na malaking kasalanan yung manira ng tao. Ang totoo, natukso po ako sa perang makukuha sa areglo o pagnanala sa kaso. Kaya sana po, patawarin niyo po ako. Labis po ako nagsisisi sa ginawa ko sa inyo. Sana po mabigyan niyo pa po ako ng isa mo pang pagkakataon. Patawarin niyo po ako. Huwag kayong mag-alala, Aling Lydia. Kahit nung una pa lang, hindi naman ako nagtanim ng galit sa inyo. Sa halip ay gabi-gabi ako nagdadasal na sana hipuin ng Diyos ang puso ko para maliwanagan kayo. At nagpapasalamat ako kasi dininig niya ang panalangin ko. Father, pinapatawad niyo na po ba ako? Kung ang Diyos na nga ay walang hanggan ang pagpapatawad, sino ba naman ako para ipagdamot yan sa inyo? Salamat po. Salamat, Father. Salamat po.